okay lang naman kasi tinanong ko yung guard. Hindi naman sila mahigpit sa oras. Okay lang daw kahit late. Tsaka nung kahapon, pasado alauna na yon. Tapos nagtawag pa yung tao doon na meron pa ba diyang pang 1 p.m. So okay lang siguro na kahit malate din doon. Hindi sila mahigpit sa oras. Ayun. So still praying for the positive result. Sana makapasa tayo. Pero kahit anong mangyari, naniniwala naman tayo na kalooban ng Diyos. Kahit anong maging result nun, positive lang. Si Daddy ay may sakit. Sinisipon siya, tsaka inuupo. So, airplane no guys. It's a sign. Tuwing nakakita kami ng airplane, lagi namin yan sinasabi na it's a sign. Sign na ba yan na kakaalis na tayo, ganyan. So, it's really a sign. So, babalitaan ko kayo ulit kung ano ang magiging detailed process ng day 2 medical natin. Okay, see you later. Hi guys, so nakauwi na tayo from our second day of medical appointment sa St. Luke's. So ikikwento ko sa inyo yung detailed process na ginawa ko. So pinabalik nga ako ng September 26, 11:30 a.m. Saktong-sakto ako dumating, 11:30 a.m. Binigay ko sa guard yung slip na binigay kahapon, tsaka yung passport. Yun lang naman yung hiningi niya. Tapos niscan niya, and then ang bilis lang, tinatakan niya na agad. Pagtatak niya, sinabi niya na sa akin, pagkaabot niya, sa second floor kayo ma'am for immunization. Sabi niya na sa akin ganun. So after no, nabasa ko nga for immunization. So bilis lang kasi, hindi, alam mo yun, yung sobrang kaba ko nung papunta doon, syempre, di ba? So pagdating doon, parang hindi man lang nagtagal, ayun na agad. Sinabi na agad na for immunization na ako. And yun talaga yung pinagpe-pray natin. So, sobra yung emotion ko. Talagang tuwang-tuwa talaga ako. Pero, syempre, discreet lang. Gusto ko umiyak. Gusto ko talagang mag-celebrate. Kaya lang, syempre, wala akong kasama. Wala akong masabihan. Kaya yun, pipigilan ko yung luha ko. Gusto ko talagang umiyak sa saya, sa tuwa. Kasi nga, syempre, hindi na tayo madedelay. Hindi na tayo mag-sputum test. Kasi ang hassle talaga mag-sputum test based sa mga napapanood kong vlog na napagdaanan nila yon. So, thank God talaga na hindi na tayo dumaan sa Sputum Academy. So, yun. 11:31, pinapunta na ako ng second floor. So, waiting time lang yon kasi binigay ko yung papel ko, then tatawagin na lang daw yung number. Nga pala, pagdating natin doon ng first day pa lang, bibigyan na tayo ng number natin. So, parang unique number siya for you lang. Tatandaan na natin yon. Sabi nga sa akin, picture na daw yon para hindi na makalimutan. Kasi yun at yun yung tatawagin sa lahat ng pupuntahan nating process, like sa urinalysis, wala pala urinalysis, sa blood extraction, sa vital signs, lahat, x-ray, yung number na yun yung tinatawag. Yun. So, tatandaan siya. Parang 4-digit number siya. Tapos, tinawag ako 12:36 na. So, more than an hour akong nag-wait para ma-bakunahan na.
So, pag tawag sa number ko, pinapasok ako dun sa loob ng room ng nurse. Tapos, in-explain na niya, bilis-bilis niya magsalita. Parang nagmamadali sila doon sa immunization kasi ang daming for immunization. And, based doon sa experience ko kanina, ang haba ng pila ng for immunization. So, yun nga, 1 hour, di ba? Naririnig ko yung mga bata, kawawa yung mga bata, nagngangawa. Tapos narinig ko yung isang parent, buhat niya yung anak niya na lumalabas, na umiiyak. Sabi niya, 6 daw. 6 ang binakunan ko sa bata. So, talagang kawawa yung mga bata. Wala, no choice talaga kundi tiisin. Yun. Yung iba pa nga daw is 7. No, 7 yung binibigay. So, nung ako na, explain sa akin ng mabilis, babakuna. Bibigyan daw ako ng 4 na bakuna. Dapat daw 5. Pero dahil nagkaroon na raw ako ng chickenpox at meron daw akong peklat, yun, sinabi ko mayroon akong peklat dito sa, ano ba, saan ba yun? Sa noo ko. Basta dyan, somewhere here. Siya, nakalubog. Yun. So, yun. Sasabihin mo lang, kung nagka-chickenpox ka, natuturo mo ko saan yung mark. Yun, hindi na siya ibibigay, yung vaccination for that. So, 4 na lang. 2 sa left, 2 sa right. Yung mga bakuna, ang bigat sa pakiramdam. Parang, namamaga. Yun yung pakiramdam ko na pag ginalaw mo yung kamay mo, ramdam na ramdam mo siyang sakit. So, minom agad ako ng paracetamol. Inagapan ko na kasi baka lagnatin pa ako. So far naman, wala naman akong masamang naramdaman. Yun lang talaga, mabigat lang talaga sa braso. Like, pagkakain ka, ramdam na ramdam mo, tuwing iaangat mo yung braso mo, masakit siya. Yun. Tapos ang sabi sa akin, hindi ko daw makukuha yung result. Diretso daw yun isasend nila sa embassy. And may email daw sa akin yung copy ng vaccination ko. Send daw ng within 3 days. Ganyan. 3 to 5 days. Hintayin ko raw sa email. Tapos pinapasend nga kasi sa amin yung result ng IGRA at saka x-ray. So, tinanong ko yon. Sabi sa akin, isisend din daw sa email. Yun. So, sobrang bilis lang kasi nga ramdam na ramdam kong nagmamadali talaga sila sa dami ng nakapila. Tapos, ang advice din sa akin, after 30 minutes, pag wala akong naramdamang masama, pwede na ako umuwi. Yun lang naman. Tapos, so, dala ko yung printout ko ng DS-260 dahil nga kailangan nila ng proof na EB3 ako. Nung ibibigay ko na, sabi sa akin, na-receive na raw nila yung in-email ko. Na-scan na raw na. So, nasa profile ko na. Hindi na nila kinuha yung printout ko. So, okay na lahat. So, yun. 12:36, na ako. Hindi na ako naghintay actually ng 30 minutes. Pinakaramdaman ko na may sarili ko, mukhang hindi naman ako nahilo. Okay naman na. Kinita ko na agad sila daddy. Nagpunta sila doon ulit sa Robinsons, Manila. Yun ang aking naging journey and very thankful na naging maayos. See you again next time. Bye!